Sanib Puwersa, Marcoleta at Gringo Honasan. Natatandaan nyo ba itong si Gringo Honasan at si Senator Dante Marcoleta sa isang tagpo ay talagang meron silang ginawa para mapauwi si Tatay Digong, no? Kasi itong si Honasan po ay talagang isang ito ang totoong mataas ang kredibilidad, no? Kesa dun sa isang Pinky na kung saan siya lang ang tinataas niya ang kredibilidad niya. Ang nagpapataas ng kredibilidad, tandaan niyo, nagmumula sa iyo, no? Hindi sa iba. At ang respeto, hindi po yan hinihingi, inaani yan, no? At itong si Gringo Honasan po, ex-soldiers po ito. At talagang alam natin, nagtago din ito, no? Marami tong karanasan, marami tong kinasuhan, pinagbintangan to, etc., etc. Pero ito ay talagang magaling na senador, no? At independent to, hindi ito naging senador yung katulad lang na nakipag-usap sa kagaya ng mga tulpo, nakiganyan, ito talaga pinili ng taong bayan. Kumbaga organic ang pagiging senador niya, no? Kaya nga ngayon pag tumakbo senador to may possible na ang Pilipinas talaga mabago 'di ba? Combination ni Senator Dante Marcoleta, no? Ay ito yung tagpo na kung saan nagpapirma siya ng electronic e-signature ata, no? Tungkol kay Pangulong Duterte para mapauwi si Pangulong Duterte. Ito yung mga oras na yon, no? Tingnan niya na, panoorin natin muna dito bago tayo magsimula kay Gringo Honasan. Ito, isang throwback muna tayong konti. Ito ay pro-Filipino. This is a pro-Filipino effort na hindi natin naririnig sa national conversation. Ang question is, ano gagawin natin? Okay, mabuti na itanong yan. Hindi na ito issue tungkol kay former President Duterte. Issue na ito ng bayan, ng sambayan ng Pilipino, ng Pilipinas. Yan ang panawagan ni Senator Aspirant Gringo Honasan patungkol sa nagkakagulo at kasalukuyang hindi raw nagkakaisang bansa. Dahil dyan mag-oorganisa ang grupo ni Honasan kasama ang Reform Philippines at ang Democratic Party of the Philippines maging ang Malayang QC Party ng isang kampanya para may panawagan ng agarang pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Matapos itong dalhin sa The Hague, Netherlands, matapos itong maaresto sa bisa ng umano'y warrant of arrest mula sa ICC. Yan ang nakikita nilang solusyon para mapahupa ang kasalukuyang sitwasyon na kung saan... Yan ba si Honasan? Baliw ba si Honasan? Yan ba abnormal ba utak niya? DDS ba si Honasan? Magaling na sundalo yan. Pinagkatiwalaan ng sambayan ng Pilipino. Wala pa kayo, senador na Honasan na yan. Sino kayo na para magsabi kay Honasan na DDS si Honasan at naging op-op si Honasan dahil kinampihan niya yung tama. Ba? Ano ang tama? Dito pa lang, tama na sila Bakit? Ang dito, gusto nila pauwi si Pangulong Duterte kasi ito ay isang dahilan kung ba't nagkakagulo ang sambayan ng Pilipino. Dahil sa pagpapahuli kay Tatay Digong, hindi naisip to ng presidente. Pero si Honasan naisip to. At ngayon, kapuwersa niya si Senator Dante Marcoleta, no? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan ang isang uri ng Honasan na kung mataas ang kredibilidad. Ba't ba tumataas ang kredibilidad ng tao? Isa sa mga dahilan, naiisip niya yun para sa lahat, hindi para sa sarili niya. Hindi yung may nakaasaran ka, may nakatalong ka senador, ang iimbestigahan mo, tagig lang. Di ba? Hindi mas lalong binaba mo kredibilidad mo. Tama? Di ba? Kaya ito ex-soldiers versus PMP Ping, ex-PMP, mas maganda si Honasan Di ba? Mas mapapahiya kayo. Saka dito pahiya mga senador dito kay Honasan. Dahil yung panahon ni Honasan, kita natin napakagaling nitong senador. No? Malayong malayo dito sa mga senador ngayon na kung saan nagpapakatuta dito sa taas. Nagpapakatuta sila. Wala silang ibang sariling paninindigan kundi yung layunin ng hindi naman sinabi ng taas na sumunod kayo sa akin hindi. Sila'y sumusunod lang sila, sumasabay sa agos ika nga. No, para hindi sila mapagbintangan, hindi sila mapag-initan, pero yung kapakanan ng taong bayan, hindi nila naaasikaso. Bakit? Kasi pagtatakip nila para sa kapakanan ng bayan yun Una, yung flood control issue. Yung mga dapat asikasuhin. Nagkakaroon ng pagkabahabahagi ang sambayan ng Pilipino dahil sa pinagagawa nila. Ano ba yung isa sa mga dahilan ba't nagbabahagi-bahagi ang mga Pilipino? Nagsusulong sila ng bagong Pilipinas. Pag sinabing bago, brand new. Pag sinabing bago, babaguhin mo. Pag sinabing bago, magsisimula ka doon sa tinatawag na unity. No? Pagkakaisa. Paano magkakaisa? Inaaway mo mga kalaban mo. Hindi ka tumatanggap ng kritisismo. Hindi ka tumatanggap ng pagpuna sa'yo. Pag pinuna ka, sabihin mo, destabilization lagi. Paano ka magkakaisa mga Pilipino? Pinapahuli mo yung tao na
hindi naman gumagana yung justice system sa Pilipinas, papahuli mo sa ibang banyaga. Pag ayaw mo, pag ibang banyaga dito sa China, ayaw mo. Pero pag sa dahig, gusto mo. Papahuli mo pa yung mga kapwa Pilipino mo. Tapos sabihin mo, bagong Pilipinas. Sasabihin mo, unity. Saan unity nyo? Tapos dagdagan pa ng mga sausaw na politiko na sip-sip sa mga sip-sip sa Malacanang. Di ba? Ano na mangyayari sa Pilipino? Di ba? Kaya dito, talagang kinulong nila eh. Sila Senator Marcoleta, yung mga taong matatino nakakapag-isip ng tama. At ito yung mga nag-isip ng tama, sasabihin nila kontra na naman sa Pangulo. Hindi porket nagsalita sila sa Pangulo, kontra sila sa Pangulo. Pinupunalan nila yung mali ng Pangulo at yung mali. At tanggapin nyo lahat ng tao nagkakamali. Pag sinabi nyo wala kayong mali, hindi kayo tao. Di ba? O ito, painggan natin si Honasan sa kanyang pagpapaliwanag. No? Dito, Pero tinanong mo, Attorney Ferdy, Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na makausap ang ating presidente na si Pangulo ito, maganda to. Maganda tong sagot ni Honasan dito. Kung pabibigyan kayo ng pagkakataon na makausap si Presidente, anong sasabihin niya? Marcos, ano po ang sasabihin niyo sa kanya? nako, tumuin na. Hindi ko maisip yan, pero tinanong mo. Attorney Ferdy, ito na, conversation sa amin. Before the elections, di ba nag-propose tayo na pag-upo ng bagong presidente, yung mga buhay na presidente, di ba, kahit na may naghahang na, ipunin mo sa isang kwarto, walang camera, walang mic. Yes. Pag-usapan nila yung bansa, yung future nung pinaka-importanting yaman natin. Yung mga anak natin, our next generation of citizens and leaders. Ang tawag sa US noon, Council of State. Yan, yung Council of State na tinatawag. Kasi kahit ikaw presidente ka, Marcos ka, ano ka man, kausapin mo yung mga dati naging presidente. Buhay pa naman si Erap, si Pangulong Duterte, si Gloria Macapagal Arroyo, sino pa ba? O kaya yung mga naging gabinete lang, anak na naging presidente. Di ba? Iilan mga senador na mga matatatag, kausapin mo, ano ba gagawin natin sa bansa na to? Kasi sila yung mga nakakaalam ng mga nangyayari sa bansa. Di ba? Dapat gano'n nangyayari ngayon eh. Dapat may gano'n eh. Kaso wala eh. Di ba? Gusto nila sarili nila yung ayaw nila masapawan ng isa't isa eh. Di ba? Dapat may pag-uusap ng ganyan para sa bayan, kung talagang para kayo sa bayan. Di ba? Walang camera. Paglabas nila, joint press statement. Tama. Di ba? Nag-usap kami nung bagong upo, ito walang politika, ito ang suggestion namin na gawin niya. Walang nakinig. Isa lang na presidente. Hindi ko na rin babanggitin yung pangalan. Baka, alam mo na, baka akalain Si Gloria tayo, isa niya yan. Ayan, Kung ginawa nila yan before elections, ngayon baka hindi ganito ang political tension. Nakakalungkot lang. Okay, team unity. Abay, anong team unity? Anyway, Baka napakaganda ng grasp nyo sa atin. Ito maganda kay Honasan talaga. Malayong-malayo dun sa kay Pinky. 'Di ba? Ex-soldiers versus ex-PMP. Sa ating problema. Ako, I'm speaking from the... Sundalo lang talaga ako. Hindi ako komportable sa politika. But Senator, you made a very big jump from being a soldier. Naging senador kayo. You decided to run for the Senate. And in fact, kayo yung, you're the only independent candidate First after independent. martial law to have run. Again, and bakit? won. Paano, susugin na naman natin. Paano ako napadpad sa politika? After 86, 87, 89, di ba? Ilang uprisings, di ba? So, nag-offer si President Ramos. Pinahanap ako naalala niyo si Chairperson Heidi Yora ng National Unification Yes, Committee. yung magulo buhok, ano? Ayun, pero feisty. Yung tradisyon ninyo, hinanap ako. So, nagkita kami sa safe house. Fugitive ako nun eh. Really? Yes. Fugitive siya noon. Nagtago rin si Honasan. Parang si Pinky nga. Pareha silang uniform personnel pero silang nanungkulan sa bansa. Pareha silang naging senador. Pareha sila ng karakas. Magaling talaga si Pinky kung magaling. Pero ngayon, di ko alam kung saan napunta yung galing niya. Kinain na siya ng sistema. Di ba? Shipin mo, yung dating Pinky na kilala namin, wala na ngayon. Kaya dito, supalpal ka ni Honasan dito eh. Kaya mamaya, tingnan nyo. Kasi, ang patong sa ulo ko nun
wala sa kalingkingan yung patong sa ulo ni Bonifacio. Oh. So hinanap ako. Alam mo nang sabi sa akin ni Chairperson Heidi Ora, Colonel, I'm glad to meet you. I have one message for you from President Ramos. Alam mo sabi sa akin, Ina, you have to stop unsuccessfully trying to overthrow the government. Dahil tuwing sasablay kayo, di ba parang gumigewang yung ekonomiya natin. So, pasok kami. Okay, anyway, going to elections. And follow up ko lang, and then you were granted amnesty. Pero O yan, pag narinig nila yan, nagsasalita si Gringo Honasan, sabihin, destabilization na naman. Galit na naman sila. Iibayin naman nila pa ni Honasan, sabihin na naman, baliw na naman si Honasan. Ganyan sila ngayon eh. Yan ang utak na ngayon ng mga loyalista sa mga pinklawan. Bawal kumontra. Yeah. before that, labas kami. Sabi namin, ano gagawin natin? Sabi ng mga kasamahan, yung parang core group, takbo tayo por eleksyon. Eleksyon na gagawin sa eleksyon. Ano, barangay captain? Hindi. Senador. Senador, alam ba yung wala tayong partido? Galing tayo, ang tingin sa atin, nanggulo pa tayo. Senador. So we organized an army of 1 million young volunteers. Wow. Nationwide. Grabe. 30 pesos, lalakad. Hindi, lalakad. Pag uwi, hindi man lang naghihilamos. So matutulog dun sa improvised headquarters. First independent senator in Philippine political history. Yes. Ang galing. Kasabay kong pumasok noon sa Senado, sina Senator Miriam, Senator Javier, Senator Drilon. Anyway, Kaya naging close na si Senator Dante Marcoleta eh. Kapuso niya si Senator Marcoleta eh. Matapang niya, kala niyo ganyan-ganyan si Senator Honasan. Walang sundalong duwag. Tandaan niyo yan. Kaya nga ex-Marines eh. Siya sabi nila, nag-iimbento daw. Kamalian niyo yun. Walang sundalong duwag. Eto matapang to. Yan talaga palaban. Saan ba palaban niya sa gera? Hindi lang sa gera palaban yan. Sa paninindigan. Di ba? Talagang nakikita nila yung mali. Yes, oo. But ganyan ang tingin mo sa akin. Sinabi mong independent senator. Anyway. Oo nga, no? May pahiwatig, attorney. Hindi. Tingnan muna. Nandiyan na rin naman tayo sa Senado. Do you have any plans of running again, Senator? Hindi. Option yun. Okay? Dahil alam mo naman ngayon, elections, realistically, are becoming more and more expensive. Alam mo ginagawa ko ngayon? Nag-form kami ito. Opportunity na ito. Nag-form kami ng partido. Reform PH Party. Kasama ka sa advisory committee. Kay Mike Defensor yan. Yes, Oh, okay. yes. Oh. Ito yung mga siraulo na katulad ko, na veterano natin. Natin. Si Raulong, yun, Sanib Puesa, si Marcoleta yata, si Mike Defensor, saka ito, at iba pa. Saka si Ludovica. No, pero pinakamatapang niya si Honasan. Ibayin niyo si Honasan, sabihin ko sa inyo. ng 86, ina. Yes. Yung buhay pa. Yung mga humiwalay sa original na Magdalo. Okay? Na group. So, veterano to ng, di ba, yung humiwalay. We reached out to the Revolutionary Left. Yung Alex Bongcayao Brigade, yun. Kasama na sa Reform Party. Opo. And then we reached out to our Muslim brothers, yung armed component nila. So ito, inipo namin, Atty. Ferdy, no? Ibig sabihin, ang plataforma namin, pwede ba kaming lumahok sa patas na laban na hindi paramihan ng pera, walang sapilitan? Di ba? Lumahok. Peaceful, legal, constitutional. Kung ayaw ninyo, kami yung pinakamadaling kausap. Oo nga. Ako, teka muna. Pero baka magka-problema kayo sa programa ninyo. Kami ang pinakamadaling kausap dahil galing na kami dyan. Di ba? Ano ba gusto nyo? Balik na naman kami? O yan. Yun ang plataforma namin. So, going back to your question, pero ang focus ko ngayon, ang daming bata na nag-iingay ngayon. Totoo po. Marami, yung new generation. Ang lalakas sa loob. Huwag na akong magbanggit. Alam naman natin kung sino sila. Yes. Natutuwa ako dahil ang dami nila. Di ba? Can you imagine? So, kailangan connect the dots lang tayo. Pag-usapin natin sila, para they can jumpstart the whole thing. Yung henerasyon namin, ang daming ginawang mabuti, pero ang dami rin ginawang sablay.
Oh, Baka makorek o nila. yan, pag nagsasalita ba to, destabilization naman to. Baka kasuhan nyo si Honasan. Hanapan nyo ng butas si Honasan. Eh, masasama ugali ngayon ng mga nakaupo eh. Learning Hindi curve, lahat technology. Tinanong ko yung iba sa kanila. Inimbita ko sa Kongreso minsan as a resource person for charter change. Pagpunta ko rin parang naging programa ko na to. Hindi, talaga namang kayo ang bida rito. Yes, Hindi, totoo po yan. Pagpunta ko rin, Attorney Ferdinand, yung ina, sabi ko, itong Kongreso parang this might be a damaged institution. Nag-open forum, ang daming tanong. Ang gagaling ina magtanong. Opo. Super galing. So nung coffee break, nilapitan ko, sabi ko, Congressman, ba't hindi kayo nagtatanong? Di ba? Ba't hindi kayo nagsasalita? Alam mo, sabi sa akin, Sir, pag nagsalita kayo, papatayan kami ng gripo. Ang daming ganon. Can you imagine pa? Natutuwa ako dahil at least harapan, di ba? Di ba? Harapan. Itong kailangan natin mga leader. Malalakas sa loob. But going back to your question, I'm considering it. Pero siguro, but, Basta, Senator, if you ever decide, I'm 125% with you. ay nako, alam ko yan. Yes. Pati ang mga kabataang Pilipino. I hope, I pray. We have our support. And speaking po of mga kabataang Pilipino na talagang maiingay at malalakas ang loob, ano po ang gusto ninyong maipamana sa susunod na henerasyon? Go back to history. The ancient Greeks. Yes. Di ba? Ang hero sa kanila, Tony Ferdy, hindi mga superstar, hindi mga iconic, di ba? Any group of women, men, children, young or old, who together work and build for the next generation, hero yun. Pag may namamatay at nililibig, hindi man tinatanong, ano ba ginawa nito? Ano, sikat ba to? Ano ba? Di ba? Did they have passion? So pag pinagsama-sama mo yung working together and build for the next generation at yung passion na built-in, wired tayo mga Pilipino for passion. Di ba? Ito, nagsasalita tayo. Igat ka rin away. Heroes yan. And we are a nation of heroes. That's true. Tinatanong ako, di ba yung West Philippine Sea? Oh, Senator, former Colonel, former Rebel, former Secretary. Di ba? Merong mga army yung Pilipinas pantapat doon sa intrusions ng, di ba, ng ibang superpowers. Sabi ko, walang army ang Pilipinas. Because the Philippines is an army. Yes. Totoo. Asan Every Filipino. Asan tayo? Ang layo ng katwiran niya to kay Aaron, kay Pinky, no? Layo talaga. Layo ng katwiran ni Pinky dito. Ito talaga may kredibilidad. Ito umaani to ng respeto. Hindi to namamalimos ng respeto. Ngayon, asan sila? Yung Kastila, yung Amerikano, yung Hapon, di ba? Sabi na, asymmetric warfare na ngayon eh. Drone, di ba? High-tech, hindi na yung tapatan. Sabi ko, 300 years ang experience natin sa asymmetric warfare. No. We have the best soldiers in the world. We also have the best peacekeepers. May general tayo. Peacekeeping force sa Gaza. UN. Magre-retire. Hindi pinayagan. In-extend. Ganon tayo kagaling as soldiers and peacekeepers. Opo. Alam niyo, Senator, dami pong natutuwang viewers sa atin Ay, oo, ngayon. Kaya grabe. batiin po natin Ang sila. dami nagre-react, ha? Yes. For sure, ang dami po nilang natutunan sa'yo, sir. Ayan, batiin po natin ang mga viewers natin from Agusan del Sur, Hawaii, USA, Marami Masbate, Kuwait. Marami din po tayong viewers na OFWs today from Adorbo, Idol Gringo, Honasan, pakituruan ang mga politiko sa pagiging tunay na senador. Yon, yan talaga. Alam mo sa lahat, pag sinabing Gingro Honasan, yan ang isa sa pinakamagaling na senador. Di ba? Dapat yan nanalong senador yan eh. Kumpara mo senador ngayon. Di ba? Kita mo senador ngayon. Isa nasa gilid lang. Yung isa yung dalawang tulpo. Matapang lang pag yung piling, hindi gaya ng senador. Johnson naman po. Patawa mga senador ngayon eh. Oo. Tanong nyo sa nanay-tatay nyo kung ano yung mga dating senador. Tingnan nyo. Sabi niya, "Hi, Attorney Topacio, watching from Germany and Hong Kong." Ay din po. Okay. Hello, Bus. Uy, teka muna. Speaking Oo. of military, eto, paborito to ni Senator.
rapid fire. Rapid fire Yan, questions. magtutanong po kami ng mga questions, si Ina ako actually, at sasagot po tayo. Mabilisan lang, Opo. parang train of thought. Okay. Kung anong unang pumasok sa isip ninyo. Yes. Yan, okay, take it away. Sir Gringo, kape or beer? Kape. Bundok o beach? Bundok, Umaga o gabi? gabi, Strict or softy? gabi, ranger weather, umuulan, bagyo, Oh. doon lumalabas yung Scout Rangers. Yun. Planado o bahala na? Oh, planado. Planado. Leadership or loyalty? Leadership. Leaders are needed before scholars are determined. Command or compromise? Command. Sundalo o senador? Ay, sundalo. Yun, totoo yan. Totoo yan. Senador o sundalo? Sundalo. O si Pinky, papiliin mo si Pinky. Papiliin mo. Pipiliin niya si Marcos. Di ba? Hindi, di ba? Pagigisunod, ang senador po, bonus na lang yan. Ang pagiging-sundalo, sinabuhay mo. Etong mga senador, hindi eh. Sinabuhay nila yung pagiging senador nila eh. Sa anong senador sinabuhay nila? Eto, nagpapakatuta. Hindi para sa bayan. Ang senador para sa bayan. Tagagawa ng batas para sa bayan. Ay, hindi eh. Tama sa si Gingo eh. Sundalo ka kaysa senador ka. Sundalo ka ng ano? Ng bayang ito. Tagapagtanggol ka nila. Sa mga mahihirap. Hindi ka tagapagtanggol ng pisikal. Tagapagtanggol ka ng lahat ng bagay. Ukol dito sa Pilipinas. Yan ang totoong sundalo. Yan ang totoong tagalingkod ng bayan. Tunay na sundalo talaga. Hindi, di ba, mas simple ang, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, sundalo talaga ako, hindi ko in-imagine yung sarili ko na politiko. Even now, after 20 Yes! years, Para si Senator Marcoleta. Hindi niya inisip na politiko siya. Ang inisip niya, abogado siya. At sundalo siya ng bayang ito. Di ba? Eh kaso hindi siya pinapakinggan. Para sa mga sariling kapakanan nila. Napakasimpleng bagay, di magawa. Ano yung simpleng bagay hindi magawa? Investigasyon sa flood control? Ayaw nilang gawin? Paano pa kaya sa malaking bagay? Tatayo pa kayo ng racket, ha? pero marami ako natutunan. Actually, magagaling ang mga senador natin. Baka kailangan ikaw lang, malaman nila yung tunay na problema. Tama. Ano ang pinakamalaking pet peeve po ninyo? Yung yung plastic. Aray, umaray sa Senado. Hindi, di ba? Sunog ang senador dito. Di ba, Attorney Ferdy, integrity. Yung iniisip mo, yung sinasabi mo, at yung ginagawa mo, magkatugma. Yes, tama to. Ang galing. Yan ang isang senador. Parang si Senator Marcoleta. Kaya silang dalawa ni Senator Marcoleta, close sila eh. Nila Mike Defensor. Close sila eh. Nagsama na yung mga yan. Talagang ang iniisip mo, ginagawa mo, at yung gagawin mo, yung mga sinasabi mo, yung mga pangarap mo para sa Pilipinas, tumutugma sa isang desisyon sa lahat ng bagay. Ay hindi. Si Junior ba tumutugma? Si Pinky ba tumutugma? Asa na yung 67 contractor ni Pinky? Sige nga. Nasa na yung Blue Ribbon? Ba't yun nag-iimbestiga? Sige nga. Asa na yung sabi susundan yung ebidensya? Sinundan ba ang ebidensya? Kitang-kita na may video, may litrato, sinundan nyo ba yung bahay ni Martin? Hindi. Kinasuhan nila si Martin ngayon. Nagulat na lang tayo, kinasuhan si Martin. At nakakamangamba. Baka scripted. Baka i-dismiss. Baka mawala makita ang ebidensya. Ang tanong, sino mastermind? Sasabihin mo, Pinky, wala natanggal kredibilidad mo ni Cayetano? Mahiya ka naman kayo nasan. Pag may inisip ka, iba yung sasabihin mo, lalong iba yung gagawin mo. Yes. May tawag doon, di ba? Parang may kilala akong ganyan senadora. Sino po yan? Wag na natin Okay. Isang senador, nangangarap maging presidente. Lagi may binabasa. Biro yung magpapayo ka sa sambayan ng Pilipino, may babasahin ka pa. Nakateting naman. Alam mo, pag may binabasa ka, wala sa puso yung ginagawa mo. Inimagine mo lang yan. Kumbaga, pinipili mo lang yung mga magagandang salita mo. Dapat on the spot ka para malaman ng taong bayan kung talagang nasa puso yung sinasabi mo. Kasi pag ang puso nagsasalita po, tandaan nyo kapag ang puso nagsasalita, walang ano yan, pwede kang madulas dyan, pwede kang magkamali. Pero kung talagang totoo sasabihin mo, dapat wala kang script. Lahat na lang binabasa mo, lahat ng sasalita ka, may script ka. Lagi may may binabasa sa screen. Mga Pilipino, mahal ko po kayong lahat. Pati ba naman yung binabasa mo pa?
Sino ang mas matigas ang ulo? Kayo o ang asawa ninyo? Ay nako, malayo ako. World class. Hindi. Not only in my case, ha? Tanong kay Tony Perdi. Patigasan ng ulo. Di ba? Uy. No, matriarchal ang kultura natin. Di ba? Tama po yan. Mas strong. Hindi. Anyway, look at it, ha? Inaano ko lang. Kino-context ko yung sagot ko, no? May tatalo ba sa sakit ng childbirth, yung natural? Huwag yung cesarean, huwag yung anesthesia. Sabi sa akin, di ba, mga babae, nanay ko. Sabi ko, subukan mo mga anak ng natural. Tingnan mo kung kaya mo yung sakit. Walang sinabi yung matama ako ng bala. Ano ang pagkain na hindi nyo kayang tanggihan? Ay, hindi, pag sundalo ka, di ba? Nutrition yan eh. It keeps you going. Kaya, ito, advice sa akin. Advice sa akin nung nakulong ako, di ba? Dahil beses ako nakulong, nung tumakas ako, sabi ko, yung pangalawa, di ba? First is exercise, make time for exercise, yung diet, wag too much sugar, wag too much salt, di ba? Yes. And then, avoid stress. Stress is the mother of all organ failures. Then watch your diet. Watch your diet. And do not get sick in any manner. Physically, mentally, emotionally, psychologically, spiritually. Pag nagkasakit ka, di ka makain, makatulog, makapagtrabaho. Ano silbi mo sa bansa, sa Panginoon, o sa pamilya? Anong kanta ang siguradong mapapasayaw kayo? Mapapasigaw? Mapapasayaw. Mapapasayaw? Yung ano? Sabi sa akin ng mga apo ko, BTS. Oy! Yung Updated, hawak mo ang beat. Alam niyo po ba yun? Yung hawak mo ang beat. Kantahin mo. Hawak mo ang beat, hawak ko ang gabi. Mas Yeah. mas optics ako Hindi ko ma-connect kagad. Hindi katulad ninyo yung, di ba, yung lyrics, yung beat, at yung vocals, di ba? Opo. Ako, yung galaw, i-relate ko sa lyrics, di ba? Tapos titingnan ko yung, alam mo na, yung, Yes, yung sir. music. Oh. Naku, yan si attorney dancer yan eh. Kumahawak po ang beat yan eh. Pero ang kanta na prescribe sa akin ng mga sundalo ka is, the best thing that ever happened to me. Wow. Ano lyrics no, di ba? I've had my share of life's ups and downs, but fate's been kind, the downs and the few. Naks. I guess you could say I've been lucky. And I guess you could say it's all because of you. If Wow. anyone ever write My life story. my life story, For for whatever whatever reason reason, there might be. you'll be there. Within each The line of people, fame my and glory. family, my friends will be there. Beautiful Within each line song. Sir, kung bibigyan kayo ng isang buong araw na walang trabaho at walang responsibilidad, paano nyo ito gugulgulin? Kung bibigyan ako ng isang araw na walang trabaho, walang gagawin, sa Loyola Memorial Park na lang ako. I cannot stop. Hindi. Hindi siya plastic, no? Hindi, pag ibang politiko, sasagot niyan, gagawa na lang ako para sa taong bayan. Laging taong bayan siya sabi nila ng mga politiko, no? Para sa taong bayan. Pero di mo maramdaman sa kanila. Di ba? Nagpapaka-plastic sa buhay nila, no? Sa akin, wala sa vocabulary ko. Mm. My friends, my family, my loved ones know this. Na? Hindi ako pwedeng stop. Kailangan gumagano. Yes. Talagang workaholic, ano? Sir, isang salita para ilarawan ang gringo hunasan ngayon. Pagtutulungan. Oh. Yun. Okay, thank you. Pero, alam mo, may tanong Ayaw nila makipagtulungan. Yeah? Yung mga loyalista, ayaw makipagtulungan. Talagang sa kanila, pag ayaw DDS. Kay Marcoleta, maganda panukala, ayaw nila. Basta lahat ng kalaban nila, lahat ng maganda sasabihin, ayaw din nila. Yeah. Yan yung sinasabi nyo pa sa taong bayan, yung mga yan. Hindi pa sa taong bayan yan. Yeah. mo, ano? Kasi sabi ni... Ang para sa taong bayan, masakit man, kaaway mo man sila. Hindi mo man tanggap sila. Pero pag ginagawa ng kaaway mo na, para sa taong bayan, papayag ka, papapasukin mo siya sa buhay mo. Para sa taong bayan. Walang pinagkaibahan sa anak eh. Yung asawa mo, galit na galit ka, suklam na suklam ka sa asawa mo, no? Di ba? May ganyan, di ba? Galit na galit eh. Pero minsan nagkakasundo kayo para sa anak nyo na lang. Di ba? Minsan nagsasama na lang kayo para sa anak nyo na lang. Totoo yan.
Totoo yan, nangyayari yan. Kung talaga kasi mahal nyo anak nyo eh. 3 anak nyo, nag-aaral pa, mahal na mahal nyo. Di ba kahit nag-aaway pamilya, nag-aaway kayo, araw-araw bangayan kayo. Pero pag andyan yung mga anak nyo, hindi nyo pinapakita nag-aaway kayo. Tinitiis nyo na lang. Kahit magkaaway kayo mag-asawa, magkaaway kayo magkakamag-anak, di ba? Para sa pamilya na lang. Kasi mahal mo yung mga bata. Eto hindi eh. Harap-harapan bangayan ng mga Pilipino. Hindi nyo mahal mga Pilipino. Dahil kung mahal nyo mga Pilipino, maiisip nyo yung mga bagay na yan. Ay, teka muna, magkasundo tayo. Kahit magkaaway tayo, si Duterte, wag natin pakulong, si Bato, dito nyo na ikulong, wag sa dahig. Hindi, paghihiganti, nangingibabaw sa inyo eh. Di ba? Pinapakita yung sambayan ng Pilipino, ganyan kayo eh. Kaya sasabihin nyo, mahal nyo ang Pilipino, hindi nyo mahal ang Pilipino. Ang isang magulang nagmamahal sa anak, tinitiis niya lahat ng batiko sa kanya, lahat ng hirap sa kanya, at awayin siya para sa mga anak niya. Ganon din dapat isang leader ng isang bansa, tinitiis siya lahat ng batikos, para lang at lahat ng kahit mga oposisyon man, sila Marcoleta, hindi niya papatulan. Kahit may mga sasalita, may mga nag-rally, mag-resign, Marcos resign, hindi niya papatulan para lang sa sambayan ng Pilipino, para umunlad na to. Di ba? Ang bilis siya sumagot kanina Yun nga eh. ni Sir Gringo na sundalo o senador? Senador. Sundalo. Pero of course, we cannot deny that you were in the Senate for a long time. So, opo. O, biro mo, that's a lifetime. Ano? Ito ang tanong ko sa inyo, Senator, ano? Sa lahat ng batas na naipasa nyo, can you give us one that you are most proud of? Clean Air Act. Yun. Sabi nila Clean Air Act, ano ba naman yan? Clean Air. Hindi mo hawakan. Ano, Clean Air. Di ba? Sabi ko, maniwala kayo. At ngayon, napapatutuhan na. Clean Air, no? Katulad ng clean water, katulad ng solid waste management, is not an environmental issue. It's a public health issue. Yes. Tama. At meron tayong impending water crisis pag hindi natin nilagapan Mm. na nakadugtong sa energy crisis. Pero ito, Attorney Ferdinand, with your permission. No, Yes, sir. go ahead. Of Nung course. first term ko, katabi ko si the late Senator Raul Roco sa kanan. Last row kami. Yes po. Veterano rin dalawa. Si Senator June Magsaysay. Okay. Sabi sa akin ni Senator Raul Roco, alam mo Greg, hindi tayo nilagay dito ng taong bayan dahil dati akong abogado, dati kang sundalo. Linagay tayo rito para bumoto. Yes. Pag yung boto mo kasama sa boto ng majority, di tuloy yung measure. Batas, amendment, repeal o bagong batas, no? Merong giginhawa, no? May magdurusa. In fact, in extreme cases, may mamamatay, may mabubuhay. At hindi natin nalalaman yan. Isipin mo yung bigat ng responsibilidad na yun. Kaya mag-aaral tayo. Hindi tayo ginawang senador para sa 6 o'clock news. Ang sustansya ng trabaho natin ay gumawa ng batas. Tama po. Pag-hearing, makinig ka. Hindi yung bonjakin mo kagad yung resource person. Hindi niya magsasalita. Hindi, payabangan kasi mga senador ngayon eh. Di ba? Ayan o, sabi ni Honasan, pasikatan kasi mga senador ngayon eh. Gusto mo nasa views ka lagi eh. Kaya buboljakin mo lagi yung mga kapwa mo dun tao sa paligid mo. Hindi ka muna makinig muna bilang isang senador, makinig ka muna. Parang si Senator Marcoleta. Mag-aral tayo dahil pagboto mo, majority carry dyan. At sundin natin yung rules. Di ba? Ano sabi ni Churchill? Democracy is the worst form of government. With the exception of others we have tried. Ganda, ano. Anyway, speak of democracy, ang mga taong bayan po ay Oo nagko-komento ina. Kaya nga, ito, from Maverick Beliso. My nephew was named after Senator Honasan. Galing Wow! naman. Gringo rin. Gringo rin siguro. From Corazon Ostero, watching from Hong Kong. Binoto ka po namin, Senator Gringo. Wow. From One Love, Senator Honasan, paano kaya mawawala ang salot sa Pinas? Watching from Japan. Napaka-komplikadong question. Ina, tularan natin yung Japanese. Di ba, yung kultura nila? Ayaw nilang tularan yan. Ayaw nila, gusto nila Pilipino talaga sila. Alam mo, hindi masamang tularan. Ang hirap sa mga Pilipinong iba, no? Sayaw nila tinutularan. Content ng iba ginagaya. Yung kanta ginagaya, lahat ginagaya. Ibang bansa ayaw mong gayahin, sabihin mo pure Pilipino ako. Ako hindi. Ako kay Pilipino ako ha. May mga idol akong ibang bansa. Oo, kagaya ng Amerika, yung tapang nila. Walang problema, tularan mo sila para mapaganda yung bayan mo. Eh hindi, sasabihin nila, hindi. Paano?
may sarili tayong kultura. Hindi mo na mabubura kultura mo eh. Tutularan mo lang, inspire mo lang sa Japan. Kagaya sa mga sa Japan, maayos ang politika doon. Diba? Ang Japan, pag napagbintangan silang korupsyon, bababa sila sa posisyon. Dito hindi. Pag napagbintangan silang korupsyon, napatunayan pa, ha? Tatakbo pa sila ulit. Kapal na pagmumuka. Tapos ipapakulong nila lahat ng mga namibintang sa kanila. Pag napahiya ka diba? Damay-damay lahat. Magkaisa tayo. Tama po yan. Magkaisa yung unity. Mawala yung... Ayan. Marami din po tayong viewers na nagpapabati ulit from Dubai, Israel, and Saudi Arabia. By the way na, itong mga mabati, ito yung mga bayani natin. Diba? Isipin mo, imagine mo kung gaano ka kabigat sa kalooban natin. Aalis, buhay na buhay, ang lulusog. Kung minsan pagbalik nasa loob ng kahon. That's sad. Paano, di ba? Imagine, Malungkot. yung pero ito ang policy issue, ha? Ano bang gagawin natin? Pauwiin natin sila lahat? Or i-Philippinize natin yung buong mundo? Policy issue. Yung kung sabi natin, umuwi na kayo lahat. Baka tanungin ka, Sir, ano naman ang gagawin namin dyan? Yung kakapiranggot na sweldo. Iyan ang mga senador. Hindi ka tulad nila tulpok. Kasi siya, mapatawa mga senador ngayon, no? Gawin lang ninyong kalahati. Ang senador ngayon, mga duwag. Di ba? Hindi lahat, ha? Ang dapat senador, matapang ka. Nung kinikita namin abroad, uwi na kami. Na, heroes ito. Totoo po yan. Senador ka ng bayan, hindi ka senador ni Marcos. O sino man, hindi ka senador ni Sara, hindi ka senador ni ano. Dapat senador ka ng bayan. Di ba kagaya si Senator Marcoleta? Heroes, ito yung mga tunay na O, bayan. pagaman si Sara, na kay Sara siya. Isa naman kay Marcos. Pero, yung pagkakataon na hinihingi ng pagkakataon, kumalas ka naman. Hindi yung sa taong bayan ang hihingi sa'yo ng tulong, doon ka pa rin kay Marcos. Nakita ba natin? Wala namang parangal yung mga yan. Can you imagine? Kaya saludo po sa lahat ng ating magigiting na Yes, OFWs. and saludo rin kay Senator. Senator And at Okay, maraming salamat sa iyo, Senator Gringo Honasan, sa inyong pahiya dito mga senador sa iyo, no, pati si Pinky, no. Ang layo ng kredibilidad ni Pinky sa iyo. No, talagang sana hintayin natin kasi abangan natin. Pero joint po siya ni Senator Marcoleta. No, baka sa 2028 tumakbo tong senador. No, magkasama sila ni Senator Dante Marcoleta, no. Okay, isang puno ng content na makabuluhan at punong-puno ng karunungan at kaalaman na aking kinomentaryo. Ingat lagi, paalam po sa inyong lahat.